After work ko nga ay nagkita kami ni Ate Shea dyan sa Daily Convenience Store na malapit sa aming apartment. Binigyan daw kasi siya ng kapitbahay niyang Haponesa ng persimmon ay hindi naman siya mahilig doon kaya naman bibigay na lang niya sa amin. So binigyan nga niya ako tapos may kasama pang mga pagkain. Marami nga daw siyang nilutong pansit tapos etong nakaroll na, ano bang tawag dito? Basta yung sili na nakaroll sa bacon. Kaya naman libre na naman nga yung aking hapunan. Baka yumaman na talaga ako nito. Tamang-tama pa naman, meron pa naman akong pinag-iipunan ngayong buwan na gusto ko talagang bilhin. Anyway, grabe nga pala yung sahog ng kanyang pansit ay napakadaming karne. Parang karne nga na nilagyan ng konting pansit. Tamang-tama naman yung pagkakabigay niya kasi nakalimutan ko na naman ngang magsaing kagabi. After work ko nga ay didiretso sana ako sa supermarket. Pero buti na lang, saktong nag-message nga siya kaya hindi na ako tumuloy. Feeling ko nga ay makakasurvive talaga yung 1 linggo ko na walang masyadong gastos na naman. Actually, meron pa nga siyang ibinigay sa akin nung nakaraan. Binigay niya ako ng isda, hindi ko pa nga naluluto. Baka this Saturday ko na lang siya lutuin. Anyway, ang sarap pala sa feeling ng ganito, no? Yung pag-uwi mo, kakain ka na lang kasi may pagkain nang nakaprepare para sa'yo. Yung hindi mo na kailangan magluto ng sarili mong pagkain. Never ko kasi na-experience yung ganun kahit nga sa Pilipinas pa. Kasi dalawa lang kami ng kapatid ko na nagbo-board dati sa Pinas tapos lagi pa siyang late umuwi. Lagi kasi siyang 2 shift kaya naman lagi ako yung unang umuwi at ako yung nagluluto ng pagkain namin kahit hindi nga ako marunong magluto ng mga time na yon. Naalala ko nga nung nagdodorm pa kami sa Laguna, yung mga pagkain ko nga na niluluto ay inuulit niyang lutuin kasi hindi daw niya maintindihan kung ano yung lasa. Grabe kasi ako magluto talaga noon. Ay talagang ako rin minsan na hindi ko maintindihan bakit ganun. Nalulunod kasi sa sabaw yung sinigang ko. Mahilig kasi talaga ako sa mga masasabaw na pagkain. Kaya nga minsan pag nagluluto ako ng sinigang ay wala nang lasa kasi sa sobrang dami ng sabaw. Minsan naman sobrang alat o kaya naman ang kino-complain niya marami daw ako nilagay na betchin. Buti na nga lang talaga at nakapagtrabaho ko dito sa Japan. Dito nahasa ang aking cooking skills. Uy, may skill yan? Pero sa totoo lang, talaga namang nagbago na yung pagluluto ko. Kaya dun sa kapatid ko, shout out, marunong na ako magluto ngayon. O siya, bye na nga at may gawain pa kami mamaya.